Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father, the Creator of heaven and earth, for He is magnificent, He is holy, He is just, He is righteous, He is for truth and justice. Our Father loves us so much, and that's for all eternity. He had given to us everything and so much more, so that we may live, so that we may go back to our Father. We may claim our inheritance as His children. And so, He sent to us our Savior, the only mediator to the Almighty Father, Jesus Christ. No one else but Jesus. Our Father exalted the name of Jesus above all names. And Jesus is the one writing our names in His book of life. He's the man clothed in linen with an inkhorn. Jesus is also the Messiah, the coming King, the High Priest in the order of Melchizedek, meaning He is High Priest for all eternity. Jesus is not only our Savior, but He is also our friend. He died on the cross and rose from the dead for His friends. We are the friends of Jesus Christ. If we follow Him, if we trust Him, if we acknowledge Him as our Savior. And our Jesus Christ prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us. And the Holy Spirit is the one guiding us to understand the words of our Father and to obey the teachings of Jesus Christ. And the Holy Spirit is the one showering us with gifts and fruits every day. So if we are followers of Jesus Christ, we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. By their fruits, you will know them. So it's last time we read Psalm 119, verses 65 up to 176. Dito sa verse 65, no? Mahaba itong Psalm 119. Verse 65, ito yung 10th or the 9th refrain. Nagsisimula sa verse 65. So dito, teach me good judgment and knowledge, for I believe your commandments. Sino ang magtuturo sa atin? Si Almighty Father, to teach us good judgment and knowledge. Dahil sa Kanya lang natin makukuha ang real wisdom and knowledge and good judgment. Wala nang iba pa, because our Father, He is good. And yung mga proud people, ang ibig sabihin ng mga proud people, sila yung disobedient. Dahil mas sinusunod nila kanilang sariling gusto instead of obeying the words of our Father. Instead of believing Jesus Christ. Magkaiba si Almighty Father at si Jesus Christ. At mas pinapahalagahan dapat natin ang salita ni Almighty Father versus 10,000 of coins of gold and silver. Mas pinapahalagahan dapat natin ang salita ng tatay natin kaysa sa kayamanan dito sa mundo, kaysa sa gold and silver, kaysa sa pera. Dahil si Almighty Father, hindi niya kailangan ng pera.
Hindi niya kailangan ng 10th of your earnings. Ang kailangan ni Almighty Father, our whole being, to obey Him. And then dito sa 73, ito yung 10th stanza or refrain. Dahil kanta nga itong dibang psalm. Sino ang gumawa sa atin? Your hands have made me and fashioned me. Si Almighty Father. Kamukha natin yung tatay natin because He created us in His image and likeness. Wala tayong pakpak kasi wala namang wings ang mga angels. Walang wings si Jesus Christ. Walang wings si Almighty Father. Ang may wings yung 4 living creatures, the seraphim and the cherubim. Iisa lang yun. Seraphim, and 4 living creatures. Iisa lang. Ang pag sinasabi, binabanggit yun, iisa lang yun. Sila yung may wings. Ang judgment ng Almighty Father, righteous, because our Father, He is righteous and He is faithful. May mga trials and tribulations tayo dito sa mundo. Inaalaw ni Almighty Father yon. He has afflicted us because He is faithful. He wants us to be refined as silver is refined, tested as gold is tested. Tested as gold is tested. Refined as silver is refined. Dumadaan sa fire of affliction para lumabas yung ating value. Kung meron ba tayong worth o wala. Kung valuable ba tayo. Magiging valuable tayo if we obey our Father. If we love Him. If we worship Him. Doon nakasalalay ang value natin kay Almighty Father. At pag nasa heart natin si Jesus Christ. Let my heart be blameless regarding your statutes that I may not be ashamed, para hindi tayo magiging kahiya-hiya. Dahil yung mga nasa eternal damnation, kahiya-hiya sila. And then dito sa Ka, it's the 11th stanza or refrains. I hope in your word. Useless tayo pag wala si Almighty Father. Si Almighty Father nagde-determine kung ilan taon tayo dito sa mundo, yung time frame natin. Our Father, He is faithful. And our Father will revive us according to His loving kindness, so that we may keep the testimony of our Father. Dahil ang ibig sabihin ng testimony of our Father, yung kanyang goodness, yung kanyang greatness, may share natin sa ibang mga tao. Yung goodness of our Father. And then dito sa Lamed or Lamed, it's the 12th letter of the Hebrew alphabet, meaning 12 stanza na to. Yung salita ni Almighty Father is settled in heaven, meaning it stands firm. And His faithfulness is endless. At dapat masaya tayong sinusunod natin yung commandments ng tatay natin. Lagi nating aalalahanin, isusulat natin sa ating heart. Bakit isusulat sa ating heart? Di ba hindi naman natin nakakalimutang huminga? Lagi nag-beat yung heart natin. Ganon, Kung yung mind natin sometimes nakakalimot tayo, pero yung heart natin hindi nakakalimot. Kasi nga hindi naman tayo nakakalimot huminga.
Hindi yung konektado sa utak. Ibig sabihin yung memory, no? Yung heart natin may sariling memory yan. Kaya nag-start yon pag tayo ay nasa tiyan pa lang ng magulang natin. Tsaka yung heart natin, nagpa-function siya, nagpa-pump siya ng blood. Hindi na niya iniisip, tuloy-tuloy lang, yung circulation. Ganun din. Kahit natulog tayo, nag-circulate yung ating blood. Yun ang ibig sabihin ng heart natin. Ilalagay yung salita ni Almighty Father to circulate in our whole being. Dahil yung mind natin nakakalimot. And then dito sa mem or 13th letter or 13th stanza or refrain. Meditate all day the laws of our Father. Mahalin natin. And we must have self-control, which is one of the fruits of the Holy Spirit. I have restrained my feet from every evil way. Willing tayo to obey our Father. Willing tayo to walk in His ways. We must not depart from the laws of our Father. That yung law ni Almighty Father, it's sweet to our taste, sweeter than honey to our mouth. Kaya dapat ayawan natin every lies. Lahat ng kasinungalingan, ayawan natin. Ayawin. Hindi natin gustuhin. And then dito naman sa nun, it's the 14th letter or 14th stanza. Your word is a lamp to my feet. Yun ang nag-guide sa atin, yung salita ni Almighty Father, yung kanyang laws, yung kanyang precepts, yun ang susundin natin. Susundin natin yung si Jesus Christ. Kasi nung nandito si Jesus Christ, when He was in this world, sinunod niya si Almighty Father and He's victorious. Free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgment. Free will offerings, meaning we will praise our Father through our words, through our mouth, and through our works. Hindi kakalimutan, paulit-ulit dito, I do not forget your law. Yung testimonies ni Almighty Father, you must take it as a heritage or an inheritance for all eternity. And then dito sa Samek or Samek, it's the 15th letter or 15th stanza to, or refrain. I hate the double-minded, but I love your law. Double-minded meaning divided in heart or mind. Nagkakaroon ng second thoughts. Dapat buo ang puso at isipan natin sa pag-obey kay Almighty Father. Walang pag-aalinlangan. Ang hiding place natin, si Almighty Father, He is our comfort and our shield. And we will stay away from evildoers and evil things. Kasi pag gumagawa ng wickedness, may tendency na mahawa tayo or gayahin natin.
Pero kung gumagawa ng evilness ang brethren natin, re-remind natin sila ng goodness of our Father, remind natin sila ng teachings of Jesus Christ. And then dito sa Ayin, it's the 16th letter or 16th refrain ito or stanza. I have done justice and righteousness, don't leave me to my oppressors. Ang guarantee natin ay ang tatay natin. Siya ang ating surety. Yung mga insurance dito sa mundo, hindi mapagkakatiwalaan yon. Yung mga, ano bang tawag doon? May mga assurance pang tawag. Hindi ba pagkakatiwalaan yan? Sometimes, mahirap pang kumubra. Or humingi ng, anong tawag doon? Yung, di ba nag-insurance ka? So, pupunta ka na sa bangko or sa kumpanya kung saan ka kumuha ng insurance. No? Pahirapan pa. Kailangan pa ng mga proofs. Pera mo na yun, ayaw pang ibigay sa'yo. O, di ba malaking kalokohan? Pinatago mo na yung pera mo sa kanila, tapos inilaro na nila sa stock market. Ayaw pa sa'yo ibigay, kailangan pa ng proof. Hindi mapagkakatiwalaan, sometimes nagsasara. Ang guarantee natin si Almighty Father, sa Kanya tayo magtitiwala. Hindi nalulugi, dahil yung mga businesses na nalulugi yan, gumagawa ng wickedness. And then, hindi na nila sa inyo ibabalik ang inyong na-deposit na. Pero si Almighty Father, He is our guarantee. Mapagkakatiwalaan natin ang tatay natin. Siya ang gumawa sa atin, yung pagmamahal niya sa atin. It's for all eternity. Lahat ibinigay na sa atin ng tatay natin. Therefore, I love your commandments more than gold, yes, than fine gold. Pag sinasabing fine gold, ito ay 24 karat, pure gold. Hindi lang, ang tawag doon, nababalutan ng ginto, kundi puro. I hate every false way. Ayaw natin ang mga kasinungalingan. And then dito sa Pe, it's the 17th letter or 17th stanza na tong Pe. Napakahaba ng kanta ni David para kay Almighty Father. Dahil ito ang kanyang nasa heart, pagmamahal ni David. Testimony of the goodness of our Father, of His faithfulness to us. Direct my steps by your word and let no iniquity have dominion over me. Ibibigay natin ang ating buong pagkatao sa tatay natin para makagawa tayo ng mabuti. Dahil tayo ay wicked, hindi tayo makakagawa ng mabuti kung wala ang tatay natin. And then dito sa Chade, Chade, 18th letter, or 18th stanza na to. Righteous are you, O Lord, and upright are your judgment. Your word is very pure, tried and tested na. Kaya mahalin dapat natin. Therefore, your servant loves it. Yung laws ni Almighty Father, yung kanyang words. Kahit na maliit lang tayo and people despise us, hindi natin kakalimutan yung kabutihan sa atin ng tatay natin. Hindi natin kakalimutan ang kanyang mga ipinag-uutos. Kahit binabaliwala tayo ng mga tao. And then dito sa Kof,
19th stanza. I cry out with my whole heart, hear me, O Lord, I will keep your statutes. Kaya umaga, magpapray tayo, magpapasalamat tayo sa tatay natin. Hingi tayo ng tulong. And kahit sa gabi, we will meditate on the words of our Father. Dahil malapit lang si Almighty Father sa atin. He lives in our hearts. Yung testimonies ni Almighty Father, it's founded forever. And then dito sa Resh or sa 20th letter or 20th stanza or refrain. Consider my affliction, deliver me, for I do not forget your law. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Hindi naghahanap, hindi sinusunod ng mga tao ang ipinag-uutos ni Almighty Father. Therefore, salvation is far from the wicked. Si Almighty Father, He is full of tender mercies. The entirety of the words of our Father is true, and His righteous judgments endure forever. And then dito sa Shin, ito ay 21st stanza or 21st letter ng Hebrew. I hate and abhor lying, but I love your law. 7 times a day, I praise you. Ibig sabihin, complete ang pagpe-praise, pag-worship kay Almighty Father. Every day, pag sinasabing 7 means complete yon. 7 times a day, I praise you because of your righteous judgments. So, araw-araw, complete ang pag-worship natin sa tatay natin. Not just 1 day, 2 days, or 3 days, but all days of the week. Dapat kompleto. Great peace of those who love your law. Magkakaroon ng kapayapaan ang mga tao na nagmamahal sa salita ng Diyos. And then sa Tao, it's the 22nd letter. Or 22nd stanza tong Tao. Let my cry come before you, Lord. Give me understanding according to your word. My lips shall utter praise, for you teach me your statutes. My tongue shall speak of your word, for all your commandments are righteous. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Dito tayo Psalm 120. In my distress, I cried to the Lord, and He heard me. Sa mga problema, iiyak natin kay Almighty Father at madidinig niya tayo. Deliver my soul, O Lord, from lying lips. Ilayo mo po ko, Almighty Father, sa mga sinungaling. Sinungaling na mga tao. And from a deceitful tongue. Or purveyors of falsehood, mga manipulators. Ilayo niyo po ako, Almighty Father. Kalagay dito. Psalm 120. What shall be given to you, or what shall be done to you, you false tongue? Ano ba ang dapat na kahinatnan mo? Ikaw na kasinungalingan, gumagawa ng kasinungalingan, nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ano mangyayari sa kanila? Sharp arrows of the warrior, with coals of the broom tree. Arrow. Yun ang gagawin sa dila na sinungaling.
papanain na may coals of the broom tree. Nagbabaga yung pana. Pag sasabing coals of broom tree, yung pinaka-shaft ng arrow, naging coal na, naging uling, no? Ibig sabihin, merong fire yon. Mga sinungaling na tao. Daming sinungaling sa mundo na to. Mahirap magtiwala. Pero ang pagkakatiwalaan natin yung tatay natin, kahit na magsisinungaling sa atin ang mga tao, alam natin nagsisinungaling sila sa atin, ang comfort natin, ang tatay natin. Pag ang tao nagsisinungaling sa atin, mananagot sila kay Almighty Father. May mga tao na akala nila totoo ang sinasabi sa kanilang kasinungalingan at mananagot din sila doon dahil hindi nila hinahanap si Almighty Father. Dahil kung gusto nilang makita yung truth, hahanapin nila si Almighty Father. Ngayon, kung talagang ayaw nila, kung talagang mas naniniwala sila sa tao kaysa sa Bible, ibig sabihin, nag-decide na sila na ayaw nila kay Almighty Father. Verse 5, woe is me that I dwell in Meshech. Meshech is drawing out or stretching, that I dwell among the tents of Kedar. Woe is me that I dwell in the Meshech or horizon, yung kalawakan. Ano bang tawag sa malawak na lupain. That I dwell among the tents of Kedar. Kedar means dark or black. Black na lupain. Kaawa-awa naman ako, nakatira ako sa black na lupain or darkness. Kaya ang mundo na to ay dark dahil yung mga tao na nakatira dito ay their hearts have been blackened due to abomination and wickedness. My soul has dwelt too long with one who hates peace. Sabi to, yung kaluluwa ko masyado na naka-expose sa mga tao na ayaw ng peace. Gusto laging gulo. Gusto laging chaos. Gusto laging disorder. Gusto laging confusion. Gusto lagi calamity. Gusto lagi anarchism. Nakalagay dito, my soul has dwelt too long with one who hates peace. Pero tayo, since we are for the Almighty Father and Jesus Christ, nakalagay ito, I am for peace, but when I speak, they are for war. Gusto natin ng peace. Pero, ang mundo na to, gusto war. Gusto lagi magkukudeta. Gusto lagi magrarally. Gusto lagi, crab mentality. Gusto lagi manirang pure. Gusto lagi chismis ng mga tao. Gusto lagi gulo. Inggitan, enviousness. Selosan. Gusto lagi magpapagalingan. Kaya may war, competition. Di ba puro competition sa mundo na to? Sabi, kaya para magkaisa ang bansa, magkakaroon tayo ng competition. Ano yon? Magkakaisa ang bansa, tapos magkakaroon kayo ng competition. Paano magkakaisa yun? May competition. Gusto natin ng Olympics para may competition. Para nagkakaisa ang bansa, may contradicting, di ba?
Ba't ganon? Kaya nag-aaway-aaway yung mga country. Sa sports lang nag-aaway-aaway pa. Papagalingan. Chasing after the wind. Yung mga bagay dito sa mundo, chasing after the wind. Asan na nga yung mga magagaling sa Olympics, magagaling sa sports? Oh, damay natin. Pati sports, damay. Asan na sila? Hindi yun ang priority natin. Ang priority natin si Almighty Father, si Jesus Christ. To praise our Father. To worship Him. To obey His statutes, His commandments. Paano magkakaroon ng peace? Magmamahalan. Hindi magkakompetensya. Minsan pageant. Nag-aaway-away sa pageant. Sa beauty pageant. Pagalingan, di ba? Para magkaisa ang mga bansa, magkakaroon tayo ng pageant, competition yan. Contradicting. Hindi gusto ni Almighty Father yan. Yun ang ways ng mundo na to. Tapos, paano kayo gusto ng peace kung gusto nyo laging competition? Sometimes may mga tao na pinagkukumpara nila ang bawat isa. Gustong magkalat ng maliciousness. Pinagkukompetensya. Sometimes wala namang kompetensya eh. Pero may mga tao na gumagawa. Uy, alam mo, si ganyan, mas magaling sa iyo, mas magaling sa iyo. Uy, mas magaling kumanta si ganyan. Mas mabait si ganyan. Competition yun. Tapos sasabihin sa iyo, nakarinig niya ako, uy, alam mo, mas maganda kumanta yun. Gusto ko sabihin, ano naman ngayon? Maganda siya, di ba? Maganda. Oo. O, bakit mo sinasabi? Anong gusto mong mangyari? Parang gano'n. Alam ko gusto ng competition. Gusto nang i-shake yung nananahimik. Gusto siyang i-shake. O, hindi tayo daloy sa kung ano ang gusto ng mundo na to. Psalm 121. I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. May kanta to, no? Kanta ng Casting Crowns. Kaso mataas, hindi ko makanta. Itataas natin ang ating mata sa burol or bundok na maliit. Saan galing ang tumutulong sa akin? Ang tulong ay galing kay Almighty Father na nag-create ng heaven and earth. Kaya yung tulong na makukuha natin, great ang tulong na makukuha natin dahil ang help natin comes from our God. He will not allow your foot to move or to be moved or to slip. Hindi ni Almighty Father hahayaan na mahulog tayo. Proven and tested na si Almighty Father. Hindi siya nagbabago. Up to now, He is good. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Hindi natutulog. Hindi natutulog si Almighty Father. Lagi siya nakabantay sa atin. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hindi nagpapahinga. Hindi nagpapahinga. Hindi pa petiks. Laging nakasalo ang kamay ni Almighty Father sa atin. Lagi tayong ginagabayan para hindi tayo mahulog. Kaya lang tayo nahuhulog, tayo na mismo ang gustong mahulog. Magpapakahulog na ako.
nagkakasala tayo na ang nag-decide nun. Tayo na ang nagdidesisyon. Pero si Almighty Father, gusto niya tayong i-guide, gusto niya tayong buhatin. Gusto niya tayong yakapin lahat to protect us. Na magtiwala sa Kanya. The Lord is your keeper or protector. The Lord is your shade at your right hand. Right hand meaning strength. Si Almighty Father, siya ang nagko-cover sa atin. Strong covering natin ang tatay natin. Bakit? Kasi pamilya na tayo. Alam niyo, Almighty Father, yung pagkatao natin, yung whole being natin, madali lang tayong mawala dito sa mundo na ito dahil gawa lang tayo sa alikabok. Kaya protected tayo ni Almighty Father kung napapahamak man tayo dahil tayo na ang may gusto nun. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Pag umaga, pinoprotektahan tayo ng tatay natin. Sa gabi rin, pinoprotektahan tayo ng tatay natin. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Sun and moon, protected tayo ni Almighty Father against sa sun and moon. Dahil siya ang nag-create ng sun and moon. Yung moon ang umiikot sa atin. Yung sun ang umiikot sa atin sa gabi. Sa umaga ang sun, sa gabi ang moon, umiikot sa atin. Hindi tayo ang umiikot sa sun dahil sa atin umiikot ang sun dahil tayo ang pinoprotektahan ng tatay natin. Ang turo lang sa science ay tayo ang umiikot sa sun dahil para i-worship ang sun or sun god Ra. No? Utos yun ng science, turo ng science na kasinungalingan. Walang ganoon sa Bible. Tayo ang sentro ni Almighty Father. Tayo ang kanyang mahal. Verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. Keep you from all evil. He shall preserve your soul. Pati ang kaluluwa natin, si Almighty Father ang magpe-preserve. Pag-uwi sa Kanya, for all eternity yung protection ni Almighty Father. Dahil yung katawan natin nasisira, naluluma, nagkakaroon ng wear and tear. Verse 8, the Lord shall preserve your going out and your coming in. Lalabas ka, papasok ka. Si Almighty Father nagpaprotekta sa akin from this time forth and even forevermore. Simula ngayon, simula nang magtiwala tayo sa tatay natin hanggang for all eternity. Pagpapasok tayo o lalabas tayo kahit saan tayo magpunta, our Father, He is our protector. He will preserve us for all eternity. Kailangan lang natin malaman kung ano ang meaning ng buhay. Ano ba ang meaning ng buhay? Ano ba ang meaning kung bakit tayo nandito sa mundo? Alam na ba ninyo, di ba? Hindi nyo alam. Sino ang kausap ko? Sarili ko. Alam ko ang meaning kung bakit nandito tayo sa mundo.
transient lang tayo, or transient lang tayo dito sa mundo. Sojourners, we're just passing through. Nakatira tayo sa booth, sa Sukkot, tent. Dahil ang bahay natin, land flowing with milk and honey. Nasa wilderness tayo ngayon. To be tested. Kung sino ang nararapat makabalik, makauwi sa tatay natin. Yun ang meaning ng buhay sa mundo. Maraming tao hindi alam nila kung anong meaning ng buhay sa mundo. Ang akala lang nila gusto nila magpayaman kasi yun ang meaning ng buhay sa mundo. Kailangan yumaman sa mundo na to. Hindi yun ang meaning, hindi yun ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo. Chapter 122, Psalm 122, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. What is Jerusalem? Hindi ito yung country or yung capital ng isang country. Ito ay foundation of peace or city of peace. Wala dito sa mundo ang peace. Ang peace nasa sa tatay natin. Kasama siya sa kanyang heavenly kingdom. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Nag-aantay tayo. Ang house ng tatay natin nasa heaven. Jerusalem is built as a city that is compact together. Sa last days, pagdating ni Jesus Christ, na nasa Book of Revelation, ibababa ang New Jerusalem. Lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Tatanggalin niya ang mga wickedness and all abominations. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem is built as a city that is compact together. So hindi ito yung capital ng country na Israel. Ang pagsasabing Jerusalem dito sa Bible, city of peace or foundation of peace, na bahay ng tatay natin. At ang real Israel ay yung mga tao na sumusunod at nagmamahal sa tatay natin, na nakaranas ng trials and tribulations, and yet they prevailed. Yun ang totoong Israel. Verse 4, where the tribes go up, the tribes of the Lord, to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord. So, pag nasa bahay tayo ng tatay natin, pagbalik natin, we will worship our Father. We will live with Him. Kaya kailangan dito sa mundo, we must be refined and tested para makasama natin ang tatay natin to claim our inheritance. Dahil napakalaki ng inheritance na ibibigay sa atin. And Jesus wants us to rule with Him in His kingdom that will never end. So napakalaki. Kung sa maliit na bagay lang dito sa mundo, hindi tayo mapagkatiwalaan, paano pa kaya sa heaven? Maliit na bagay lang, sinungaling ka pa. So hindi ka makakapunta ng heaven kasi kung sinungaling ka, dito lang sa mundo, hindi ka pa nagsasalita ng totoo, nagsasabi ng totoo, paano pa sa heaven? Kaya walang kasalanan or kadumihan na makakapasok sa heaven. Where the tribes go up, the tribes of the Lord, no? Tribes go up to the testimony of Israel to give thanks to the name of the Lord. Kasi nga, heaven ay nasa taas when the tribes go up. For thrones are set there for judgment. Sa last days may judgment. Nandun yung
great white throne judgment. Huhusgahan ang mga tao, great and small, kung tama ba ang ginawa natin dito sa mundo. Paano natin malalaman kung tama ang ginawa natin dito sa mundo? By obeying our Father, His laws, His statutes, His ordinances. For thrones are set for judgment, the thrones of the house of David. The house of beloved. No? Kasi David means beloved. The thrones of the house of David, mga minamahal ni Almighty Father. Bakit maraming thrones? Dahil nga, royal priesthood, a holy nation tayo. We will be treated as prince sa heavenly kingdom. Dahil nandun ang abundance. Real treasure. And we will not die. We will never die. Because we have a hope in a future with our Father. Yung mga tao na nasa eternal damnation, there's no more hope for those people. Therefore, it's the second death for the souls in Hades, sa mga tao na wicked, disobedient, mga chismosa. Imagine, nag-chismis ka lang na nandun ka na sa impyerno, chismosa ka na. Napapalaganap ka na ng chismis, nandun ka sa impyerno, ba't ka nandito? Chismosa kasi ako eh. No, mahirap na yung ganun. For thrones are set there for judgment, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem, may they prosper who love you. Pray for the peace of Jerusalem. Hindi ito country na naman, na ulitin ko, hindi ito yung capital ng isang country ng Israel. Ang Jerusalem, yung bahay ng tatay natin, city of peace, foundation of peace, at ang Prince of Peace, si Jesus Christ, no? Hindi alam ng ibang tao. Hindi ko alam ba't hindi nila alam. Hindi nila hinahanap si Almighty Father. Kaya hindi nila alam. Nung bata ko, kinakanta to ng pastor namin, pag-pray namin yung Israel. Eh, ang layo ng Israel. Anong connected na sa Israel? Kasi nga, hindi niya alam. May kantang pray for the peace of Jerusalem. Parang ganun ano? Parang ganun ang tono. Pinapakanta niya sa amin, tapos Israel daw yung pag-pray namin. Mali siya, kasi ang Israel nga, hindi niya inaalam yung meaning ng Israel. Hindi niya inaalam yung meaning ng Jerusalem. Akala niya yung country. Hindi country, hindi capital ng country itong nandito sa Bible, no? Ito yung mga nagmamahal kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Yun ang bahay. Nation, royal priesthood, ay holy nation. Ba't hindi niya naintindihan yun? Basta pa man din yun. Nag-aaral pa man din siya, sasabihin, nag-aaral sa Bible school. Pero mali naman. Yun siguro ang tinuturo kasi ng nakakataas sa kanya na handed down from generation to generation. Mali ang turo sa kanya. Nagpe-pray ako kay Almighty Father para maintindihan ko ang kanyang salita. Gusto ko siyang mahanap. At nahanap ko ang tatay ko sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Verse 7. Peace be within your walls, prosperity within your palaces. Kasi nga, yung bahay ng tatay, sabi ni Jesus Christ, for in my Father's house, there are many mansions. Ang tingin ko, palasyo, kasi nga malalaki.
Pero ang tingin lang ni Jesus Christ, no? Mansion lang kasi doon siya nakatira. So sanay si Jesus Christ doon. Tingin niya mansion kasi nga, 'di ba pag ikaw ay pag ang isang tao dito sa mundo, example, mayaman, tas doon ka nakatira, malaki bahay mo, feeling mo maliit lang 'yun, 'di ba? Na parang baliwala lang sa'yo kasi usual mo nang nakikita. Pero pag may isang tao na ang bahay niya ay pangit, lumipat siya sa isang napadalaw siya sa isang malaking bahay. Gulat na gulat, parang palasyo to, ang laki naman ng bahay mo. Ganun, gulat na gulat sila, okay? Kaya sa Jesus, sabi niya mansion. So, sa atin, ang tingin natin, palace. Peace be within your walls, prosperity within your palaces. Kasi alam ni Jesus Christ, kaya mansion natin niya, alam niya may mas malaki pang bahay si Almighty Father. So yung mga na maliliit lang yon, alam ni Jesus Christ, no? Kasi nga mayroon pang, alam ni Jesus Christ may mas malaki pang mga bahay. Protected tayo ng tatay natin. Protected tayo ni Jesus Christ kasi siya ang King of Kings and Lord of Lords. Kasama tayo ni Jesus Christ. Saan ba tayo makakakita ng king dito sa mundo na gustong isama yung mga tao na mag-rule? Wala. Si Jesus Christ lang. Verse 8, for the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Sa loob-loob mo, peace be within you for the sake of my brethren and companions. Sa kaloob-looban, yung heart natin, ang ibig sabihin ito, because of the house of the Lord our God, I will seek your good. Dahil sa bahay ng tatay natin, hahanapin natin ang goodness. Hindi natin hahanapin yung kamalian ng mga tao, yung kanilang wickedness, kundi we will treat them as God wants people to be treated. We will treat them gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Psalm 123, unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens. Si Almighty Father, ang titingin tayo sa heaven, siya ay nakatira sa heaven. Ang earth na to ay footstool lang ni Almighty Father, tapakan lang niya ang mundo na to. Behold, all the eyes of servants look to the hand of their master. Tayo, servants tayo. Nakatingin tayo sa kamay ng ating master. As the eyes of a maid to the hand of her mistress. So our eyes look to the Lord our God until He has mercy on us. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin hanggang sa maawa siya sa atin. Verse 3. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are exceedingly filled with contempt. Punong-puno tayo ng katumihan. Punong-puno tayo ng galit or inggit or kahihiyan. Our soul is exceedingly filled with the scorn of those who are at ease, with the contempt of the proud. Maawa ka sa amin, Almighty Father. Ibig sabihin nito, nagpapakumbaba kami sa iyo, protektahan mo kami. Dahil kami ay punong-puno ng kahihiyan. Yung kaluluwa namin ay punong-puno ng pangmamaliit ng mga unbelievers or ng mga wicked
people. Or hindi nila tayo nire-respeto, punong-puno sila ng galit sa atin. Yung mga wicked people, yung mga unbelievers. Hindi niyo ba napapansin sa internet, no? Ang mga inaaway lang nila doon, mga Christian, sa pag may mga comments tungkol kay Almighty Father, may magko-comment doon. Pero pag ibang religion, hindi naman nila inaaway, no? Ibang mga beliefs, hindi nila inaaway. Pero pag tungkol sa Bible, tungkol kay Almighty Father, inaaway ng mga tao. Bakit ganon? Hindi ba kayo napapaisip nun? Sino man kausap ko sarili ko? Kaya napapaisip tayo ng ganon dahil sino yung nagagalit na yon? Si Satan kasi yun dahil si Almighty Father, He is true. Yung ibang mga beliefs, false beliefs yon. Kaya kakampi yun ni Satan. Kaya hindi niya kinakante or inaaway yung ibang mga beliefs. Ang inaaway lang ng mga tao ay yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father. Inaaway lang ng mga wicked people ang mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kasi totoo ang tatay natin, totoo si Jesus Christ. Yung ibang mga religion, pero hindi naman religion ang atin, kundi family tayo ni Almighty Father. Yung mga religion, hindi ginagalaw o hindi nila inaaway. No? Ano bang mga religion na hindi nila inaaway? Banggitin natin. Hindi inaaway. Ang inaaway lang ay yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father. Bakit ganon? Kasi nga, possessed by the devil, yung mga wicked people na nangaaway ng mga Christians or followers of Jesus Christ and the Almighty Father. Pinipigil nila tayo to spread the words of our Father. Bakit nila gustong pigilan? Dahil sila ay wicked. Because they are of the devil. Kaya nga, our soul is exceedingly filled with the scorn of those who are at ease, with the contempt of the proud, or prideful people, or arrogant people. Kasi may comment na, sabi ni Almighty Father, ganito, may comment. Tapos may nag-reply. Ano ba, reply ba tawag doon? Nag-comment under doon, bakit nakakausap mo ba? Gusto ko sana mag-comment, hindi, pero ayaw ni Almighty Father na nakikisali sa mga ganon. Na walang kakwenta-kwenta na mga comment or discussion or debate. Psalm 124. If it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us, then they would have swallowed us alive when their wrath was kindled against us. Kung hindi dahil kay Almighty Father, natalo na tayo ng kaaway. They would have swallowed us alive kung hindi dahil kay Almighty Father, kung hindi dahil sa protection niya, kung hindi dahil sa pagmamahal niya. When their wrath was kindled against us, then the waters would have overwhelmed us. The stream would have gone over our soul. Then the swollen waters would have gone over our soul. Kung hindi dahil kay Almighty Father, nalunod na tayo, napahamak na tayo. Kung hindi tayo pinoprotektahan ni Almighty Father, kakampi tayo ni Almighty Father. Siya ang nagsusustain sa atin. Siya ang nagko-comfort sa atin. So we owe everything to our Father. Hindi sa mga tao, ay may utang na loob ako kay dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako kakain. Ay may utang na loob ako doon. Kung hindi dahil doon, hindi ako ganito. Hindi ganon.
Lahat tayo i-acknowledge natin si Almighty Father. Hindi dahil sa may utang na loob tayo sa kapwa-tao natin, kundi mamahalin natin yung kapwa-tao natin. Pero hindi tayo magsasabi na may utang na loob ako sa tao na yun dahil lahat tayo kay Almighty Father umaasa. On our own, we are nothing. Kahit pa sabi mong mayaman ka, paano yung health mo? Tanggalin yung Almighty Father yan. Kasi iba mayabang, kung di dahil sa akin, hindi yan makakakain. Kung di dahil sa akin, dapat ganito na siya. Arrogant people, wicked people. Gusto ng kasi ng mga tao na yon, sila ang itaas. Gusto nila sila ang sambahin. Gusto nila sila ang bida. Hindi tayo ang bida, hindi tao ang bida. Ang bida ay ang tatay natin, si Almighty Father. He created this world. Marami akong kilalang taong ganon, na kung di dahil sa akin, yung mga nagsasalitang ganon, mayayabang yung mga taong ganon. Mga hypocrite. Kunyari, kay Almighty Father, pero ang totoo, hindi kay Almighty Father. They are of the devil. Verse 6, Blessed be the Lord who has not given us a prey to their teeth. Purihin si Almighty Father dahil hindi tayo binibigay sa mga wicked people, sa mga principalities of this world. Magpasalamat tayo sa tatay natin, pupurihin natin yung tatay natin. Verse 7, Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. Yung kaluluwa natin nakatakas na parang mga ibon sa trap ng mga nanguhuli ng ibon. Hindi man na naka-escape yung body, kasi yung body natin talagang nasisira, nabubulok, naluluma. Bakit sinasabing our soul? Kasi nga, yung ibang tao, na halimbawa nasa kulong sila, na para silang ibon, nakakulong sila, dahil nakagawa sila ng kamalian. Tapos na sila, reclusion perpetua na, Hindi sila makakalabas. Pero yung soul naman nila, kung magtitiwala sila kay Almighty Father, kay Jesus Christ, acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior, makakaligtas ang kaluluwa ng mga tao na yon na nakagawa ng kamalian at nasa kulungan. At tayo rin. Nakaligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ano ba yung tiyak na kapahamakan? Yung kaluluwa natin nakaligtas, tiyak na eternal damnation sa impyerno. Kasi nga, kaya inire-reiterate natin dahil pag nakakulong na ang isang tao sa impyerno, yung kanyang kaluluwa, hindi na makakalabas yon. For all eternity na yon. Hindi pwede rin hindi matalino ako, hindi ako mapupunta ng impyerno, hindi maganda ako, hindi ako mapupunta ng impyerno, hindi ganon. Mayaman ako, hindi ako mapupunta ng impyerno, marami akong perang dinadala sa congregation, sa simbahan. Hindi ako mapupunta ng impyerno. Maraming napunta na sa impyerno. Dahil ang pinagmamalaki nila ay yung mga binigay nila sa mga bagay dito sa mundo. Hindi sila nag-store up ng treasures in heaven. Paano tayo makakapag-store up ng treasures in heaven? By loving our Father, obeying His commandments, and acknowledging Jesus Christ as Lord and Savior. Susundan natin yung yapak ni Jesus Christ para yung soul natin maka-escape sa eternal damnation. Hindi tayo makakapunta doon. Makakaligtas tayo sa tiyak na kamatayan. Tiyak na kamatayan ng kaluluwa natin. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. Kasi sino ba ang nagtatrap sa atin para mapunta tayo sa impyerno? Gusto kasi ng mga fallen angels, ng mga demons, mapunta tayo sa impyerno para may kasama sila doon dahil galit sila sa atin.
Dahil sila, wala na silang kapatawaran. Walang kapatawaran naka-aantay sa kanila. Dahil si Jesus Christ, He died for us, not for the fallen angels. Kaya gusto nilang maghakot ng mga kaluluwa ng mga tao dahil ang mga tao mahal ni Almighty Father. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped. Nakaligtas tayo. Yung kaluluwa natin. Kaya dapat sundin natin yung tatay natin. I-follow natin yung path that Jesus took. Hindi na tayo, wala na tayo sa kulungan. Jesus has broken the bondage of sin and shame. Malaya na tayo. Yung iba na nasa kulungan, no, na physically nasa kulungan or literal na nasa kulungan, hindi man sila makalaya. When they die here on earth, yung soul naman nila makakabalik kay Almighty Father. Therefore, magiging free sila as a bird. Our help is in the name of the Lord. Magtitiwala tayo sa pangalan ng tatay natin. Panghawakan natin yung ilagay natin sa heart natin. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Kung ano ang sinabi ng tatay natin, gagawin natin dahil para sa kabutihan natin yung sinasabi ng tatay natin. Hindi para sa kanya dahil our Father is good already. Maganda ang kinalalagyan ng tatay natin. Ang mundo na to ay ang footstool niya. Pero gusto ni Almighty Father, maganda rin ang pupuntahan natin na lugar dahil mahal niya tayo. Kaya lang tayo nandito sa mundo to sift, no, salain ang mga tao, makaranas ng trials and tribulations para malaman ni Almighty Father kung sino ang makakabalik sa Kanya, sino ang makakaalala sa Kanya, at kung sino ang magiging faithful sa Kanya. Kaya tayo nandito sa mundo na to. Hindi niya tayo pababayaan dahil mahal na mahal niya tayo. Sa sobrang pagmamahal niya, pati si Jesus Christ, pinadala niya sa atin para i-save tayo, ipakita sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin gawin eh. Si Jesus nga yung example natin. Siya yung ating classmate na summa cum laude, valedictorian. Gagayahin natin para maka-pass tayo sa test dito sa mundo. Thank you and God loves us all so much.